Hello. Good morning po sa lahat, guys. Bagong araw na naman ngayon, guys. Araw ng Sabado at eto magbibideo na naman ako tungkol sa mga nangyayari dito sa aking paligid at sa mga nangyayari sa gobyerno natin. Kasi sobra na ang nangyayari ngayon, guys. Kung ako lang si Superman, puntahan ko na sa Malacanang Tapos ako nang bahala. Kaso guys, wala hindi na nila iniisip yung taong bayan na naghihirap na. Sa totoo lang guys, ako pag naghihirap ang taong bayan, apektado rin ako kasi ang ang ating ekonomiya humihina at ang syempre negosyante rin ako. So paano na yung mga customer natin na walang pera, di ba? Kasi ang source of income din namin doon din sa mga customer namin manggagaling, dahil kung wala sila, wala rin kami. Ganon yun guys, may tindahan ka nga, wala namang bumibili dahil walang pera nga yung tao. Mas priority ng tao ngayon yung pagkain. Sa pagkain, napakamahal kasi ng pagkain ngayon guys, nagmahalan lahat. Starting sa mga maliliit na mahalan lahat. Sinamantala ito ng mga negosyante habang magulo, habang nagkakagulo ang gobyerno natin at ang magkabilaan. Kaya iyon, sinasamantala nila na hindi sila nababantayan ng mga nanunungkulan. Ang iba di na ginagampanan yung trabaho nila, yung dapat merong control sa mga paninda. Wala na silang control. Bahala na yung yung nasa gobyerno, hindi na kumikilos. Pinababayaan na nila kung ano mangyayari sa Pilipinas. So kawawa naman ang bansang Pilipinas guys. Kaya sinabi ni VP Sara na ano ba yung sabi niya sa Pilipinas? God bless the Philippines. Grabe na kasi guys, worst na Isipin mo yung pagpapa-impeach kay Duterte, inuuna nila. Samantalang napakalaki ng problema ng bayan. Yung sa pagkain, mga produkto, nagmamahalan lahat. Tapos yung ekonomiya natin pabagsak. Tapos marami pang mga issue. Hindi nila inuuna yung trabaho. Walang trabaho, majority dito guys sa amin, mga tambay dito, mga adik. Kasi mga adik namin dito, karamihan sa kanila mga construction workers. Karamihan kasi sa kanila guys, mga construction workers. At syempre, pag construction workers, pag walang patrabaho, wala rin silang kita. Syempre, yung pambili nila ng wala na. Pero pipilitin nilang magkaroon ng pambili ng dahil gusto nila yan Yan ang gusto nila Kaya dito sa lugar namin, magdamag yung mga dito guys, mga adik. Wala nang umuhuli dati. May mga pideya na mga dito, agent, mga alam mo yung mga binabayad kasi dyan, mga yan, yung confidential fund. Isa na yan sa binabayaran ng confidential fund yung mga yung mga nagmamanman na yan. Mga adik din kasi yan tapos magtuturo yan, kikita, imbis na magtinda sila, magtuturo na lang yan. Kunyari, pusher buyer, ganon. Pusher buyer, yan yung magtuturo yan. Pag nahuli yan, magtuturo kung sino yung mga pusher na kilala nila. Tapos meron pang palitolo, mga ganun guys Meron nga akong kumpare na nahuli, parang palitolo yata yung sa kanya kaya ngayon nakalaya siya. Temporarily nagre-report siya sa PNP sa Kainta. So wala tayong magawa guys. Ganun talaga recording, kumbaga recorded ka na, kaya recording artist ang labas mo. So grabe guys, sa totoo lang, siyempre nahihirapan din kami dahil lalo ako dito sa amin, napupuyat ako ng walang kadahilanan. Nagtitiis na lang ako, natutulog na lang ako, tapos nagigising ako sa ingay ng mga tambay dyan sa labas. Pag lumabas kasi ako guys, senior citizen na ako hindi ko na kaya kasi stroke victims pa ako. So hindi ko na kayang magpagbalagbagan sa kanila, magdamag.
eh, sila na lang. May hangganan naman yan eh, ako maghihintay na lang ako kung hanggang saan ang galing nila. Dahil pag sila naman natsambahan, tatawanan ko sila, tatawa ako. Dito guys, binablog ko talaga sa Facebook yung mga nangyayari dito sa lugar namin. Kaso parang sarado ang mata ng PNP Cainta eh, police station. Dati meron akong connection sa kanila, ngayon hindi ko na makita yung ano ko, nawala na, parang binlock na yata nila ako eh. Dati meron akong PNP police station connected ako sa kanila eh. Kaya nagpo-post ako, ay nagko-comment ako sa mga ano nila. Ngayon wala na guys eh. Siguro binlock nila ako kasi panay ang pakita ko ng mga ano rito eh. Siguro ayaw nila magtrabaho. Wala tayong magagawa. Pero guys, papag-usapan natin yung kabilang grupo, yung labanan ngayon ng Marcos at Duterte. Kayo guys, nakita nyo na ha kung sino ang tama at mali. Kung dapat alamin nyo kung sino ang tama at mali, pero kitang kita guys kung sino ang tama eh. Kasi panahon ni Duterte, anong nangyayari sa panahon ni Duterte? Di ba nalinis ang Maynila? Napakalaki ng Maynila guys, ng Metro Manila, napakalaki, pero nalinis niya yan. Hindi lang linis na linis kasi may natitira pa talaga. Hindi maubos-ubos yung mga gumagawa ng na yan. May mga laboratory pa nga eh. Itong huli may nakuhuli na yung PDEA na laboratory, pero alam mo na kung saan mapupunta yun ang iba. Siyempre scattered na yung iba. Pera-pera na sa ngayon kasi pera-pera guys eh. Ewan ko, kawawa nga lang ang mahihirap dahil lalong naghihirap. Yung mga ayuda mga budget na dapat mapunta sa mga taong bayan nawawala, kaya hopeless ngayon ang taong bayan guys. Pero wag lang kayong mag-alala dahil sooner or later makaka-recover. Hindi naman magtatagumpay yung mga walang hiya na yan guys eh. Sipin mo halos lahat sila na babayaran. Siyempre yung mga politikong nababayaran sa Senado, yung namumuno ako pera-pera usapan dyan. Ikaw ba naman pipirma ka ng walang di ba? Eh kung ang congressman nga nagkakapera, yun pa kayang Senado. Kaya lulutuin nila kita mo minadali yung impeachment. Bakit? Lulutuin nila yan eh, kasi habang nakaupo si Chis Escudero, isa din yan eh. Kaya guys, tandaan nyo yung pangalan na yan, Chis Escudero. Tapusin nyo na yung karir niya kasi walang magagawang buti sa Pilipinas yan. Ang tagal niya nang nakaupo dyan, wala mang ginawang mabuti yan. Puro parang pag nagsalita pa parang tumutula. Hindi ko malaman kung tumutula o ano eh. Dapat sa kanya kalabanin niya na lang si DM, ano ba yun, yung si DM, yung vlogger DM. Sandali lang guys, naputol tuloy ako guys, na interrupt ng customer ko. Ganun nga guys, kilala nyo na si Chis Escudero, di ba? At least tapusin nyo na ang career ni Chis Escudero. Sa 2028 pa matatapos ang career niyan eh. Pero isa yan guys na nakilala mo siya na wala talaga siyang kwentang tao, di ba? So Chis Escudero, sino pa ba ang ibang senador? Si Amy, namamangka yan sa dalawang ilog. So watch out na lang kay Amy, baka namamangka siya sa dalawang ilog, para siyang sa pula sa puti, o di ba? Hindi po pwede yun. Kailangan may paninindigan ka, itatapon ka rin yan someday. Kaya hanggat maaga, wag nyo nang wag nyo nang tangkilikin yan. Pero kung yun ang tatangkilikin mo, wala naman ako magagawa. Pero maganda guys, mag-straight PDP laban ka na para wala sana silang magagawa. Kaso minadali nila ang impeachment ni Sara guys, dahil alam nila na matatapos na ang karir ng mga ibang senador. 12 yan guys eh, ang papalit na senador eh. So mayroon ng 12 na nandiyan dyan mayroon ng mga kaalyado si BP Sara sa loob ng Senado.
pag napasokan ng ano yan, napasokan ng ibang senador na panig sa Duterte, tiyak underman na yung mga kay Bangag. So ang mas maganda diyan, sana umabot ng ang impeachment, umabot ng bago mag-eleksyon, kaso minadali nila guys. Kaya ang kailangan na lang natin tulong na uli dito ang Iglesia ni Cristo. Malaking tulong guys ang nagdadala sa atin lahat dito, halos Iglesia ni Cristo. Kaya malaking pasasalamat po sa kanila. Kaya lang parang hindi sila dininig. Dapat meron pang ulit na panibagong rally na gagawin ang Iglesia ni Cristo. Ako guys, hindi ako Iglesia ni Cristo, pero bumilib ako sa paninindigan ng Iglesia ni Cristo. Dito sa amin guys, meron silang chapter dito sa Iglesia ni Cristo dito sa lugar namin sa Cainta. So sana guys, watch out kayo sa mga congressman na mga walang hiya at mga mukhang pera. Dati mahirap yan si Barbers guys. Isa yan sa may atraso sa akin guys, si Barbers. Sa ngayon di na lang muna ako hihibo, pero may atraso pa rin sa akin yan si Barbers, si Ace Dean Barbers, kasi amo ko dati yan guys. Yan ang agency namin, siya yung may-ari ng agency, pero ang sabi niya hindi raw kanya, lang daw siya yung bang tawag dito, yung lang siya ba, nagtatrabaho lang daw siya doon, pero ang totoo kanya yung agency na yun, siya ang nagtayo nun. Dinimanda ko yan guys, ni labor ko yan, pero nanalo ako sa labor. Nag-apila pa sila guys, pinatagal talaga nila. Habang inaapila, nung ilabas ng ng kataas-taas ang hukuman yung resulta, talo pa rin sila, pinagbabayad pa rin sila sa akin. Pero ang ginawa ni Barbers, hindi nagbayad. Ang ginawa niya, takbo-takbo kung saan-saan, lipat-lipat siya ng agency, lipat-lipat ng pwesto, hanggang syempre ako naman limitado din lang ang budget ko, dahil nagtatrabaho na ako noon. Nung wala na ako sa kanila, nagtatrabaho na ako noon. Lumabas na yung writ of execution guys, para sheriff sana yung nila doon. Yung sheriff ko siguro parang hindi ko maintindihan, ayaw niyang kunin namin yung kotse, kahit kotse na lang, benta namin ng mura yun, kaabot ng 80, mahigit ba sa 80 yun Sana kumita siya, kasi sa 80 na yun guys, hahatiin ko yun, ibibigay ko sana yung kalahati noon sa sheriff, kasi 20 lang naman ang habol ko doon, ayaw kong bayaran ng 20. Ang sabi sa akin ni Barbers, mag-resign na lang daw ako kasi may 5,000 daw ako. Yung 5,000 kasband namin yun kasband ko yun, dapat nga ibigay nila, pati yun tinakbo nila, hindi nila ibinigay sa akin. Kaya doble-doble yung dapat habulin ko sa kanila, yung ko, dahil hindi ako resign doon guys Pero siyempre gagawa na nila ng paraan yun na missing in yan, yung abandon, yung yan tawag diyan, yung hindi ka na pumasok, yun, basta yun na, gagawa nila ng paraan yun, dahil natalo na sila sa hindi ko talaga nakuha guys, dapat ibayad ni Barber sa akin, hindi nila naibayad, kasi takbo ng takbo. Siyempre limitado ang budget ko, dahil hindi naman ako mayaman dito sa Maynila, nagtatrabaho pa rin ako noon na gwardiya. So wala akong nagawa kundi itigil yung paghahanap sa agency nila. Tinatanong-tanong ko, may location na sana kung saan, kaso natigil ako dahil ang hirap guys nang maghahabol ka na wala kang budget. Siyempre yung impactong sheriff ko, tinataksi ko pa yun pag pupunta kami sa agency pag nahuli ko yung agency. Sabi ko, kunin natin yung kotse, o di kaya yung aircon nila dyan. Ayaw nung sheriff dahil gusto niya pera ang kukunin namin. Hindi ko nga alam kung saan bangko. Ang sabi ko sa kanya, sir, ang bangko merong bank secrecy law, pwede silang hindi sabi na, hindi, meron tayong writ of execution. Kaya wala din, dahil di ko rin naman alam kung saan bangko kami maghahagilap. Dati yung bangko namin wala na sila doon Hindi na sila nag-deposit doon. Dati sa sinesweldo namin doon, wala na sila. So mahirap maghanap guys ng ganun.
So ang nangyari, wala hanggang sa na expired yung ano ko, writ of execution. Ewan ko kung na-expired yan. Pero nandiyan lang sa akin ang writ of execution. Sana pareho sana yan sa ano, sa di ko lang alam kung pareho ba yan sa warrant of arrest na walang expiry date. May tatanong ko rin yan pag naligaw ako sa labor. Tatanong ko kung na-expire ba yung ano niyan, kung pwede pang buhayin, dahil sisingilin ko talaga yan kahit maliit lang na pera yun, kahit 80,000 lang, hahabulin ko pa rin siya. Hindi ko kakalimutan, ikakamatay ko na lang yan kasi nakamatayan na yan ng magulang ko, kaantay kung kailan ko sila yung pinangakuan ko So wala, ganun lang. Kaya si Barbers guys, tandaan nyo, tanggalin ninyo yan sa isipan nyo si Barbers na iboto sa nitong eleksyon, nitong ano, kasi tatakbo yan guys makikipagsapalaran yan tapos na ang termino niya kaya nga gusto niyang kumita nitong ano sa Kongreso. Ayan, kumita siya, yun na yung ano, yun na yung kinita niya. So guys, manood lang kayo pirmi ng YouTube dahil nandoon sa mga kay Banat Bay, sa mga SMNI, nandyan yung mga balita na totoo at tama. So wag kayong maniwala sa stream media, wala yan kasi puro ang balita nila halos pinuputol-putol nila, kulang. May balita man ang inaano nila, yung ano lang, yung mga disgrasya lang, yan lang ang mga ano nila. Pero pagdating sa mga politiko, sarado ang ano nila dyan guys. Parang takot na takot sila, baka mapareho sila sa ABS-CBN na tinanggalan ni Duterte ng prangkisa, hinanapan ng butas kasi mga walang hiya. Ako may atraso din sa akin ng ABS-CBN gumastos rin ako doon, kaya di ko rin makakalimutan yun, kaya natuwa ako nang mapasara. Pero ano pa rin ako, yung suporta pa rin ako sa mga ibang talent ng ABS-CBN. Hindi naman ako porke na ano sila kahit may atraso sila sa akin, okay lang, wala na sa akin yun. Suporta pa rin ako sa ABS-CBN. Gusto ko rin bumalik sila, pero wag na silang mangloko ng tao. Kasi mas maganda guys yung masarap sa puso kasi guys yung makatulong ka sa tao at makapagbigay ka sa tao. Ako guys, itong ano ko, sana mag-subscribe ninyo itong ano ko, itong video ko, para itong aking Eliezer Jacoby vlog. Kasi pag kumikita na ako dito guys, maglilibot ako sa buong Pilipinas para maghanap ng matutulungan. Itutulong ko yung makukuha ko yung pera guys. Di ko naman kailangan yun kasi wala naman akong pamilya, solo katawan lang ako. Ang tinutulungan ko lang ngayon yung kapatid ko, may pensyon naman ako, so yun na lang tinutulong ko sa kapatid ko. May ayos naman yung buhay nila, na may bahay doon sa Morong, doon ko sila pinatira, so okay na siya. Yung mga pamangkin ko na lang nang nag-aaral, medyo pa support ako pag may pera. Yun na lang ang gagawin ko guys. Pero ako wala naman akong kailangan guys kasi may service naman ako na may service ako na ano, pwede kong gamitin anytime para mamalingke. Yun na lang guys. So guys, wag niyong kalimutan, ilalabas nila yung mga pangalan ng pumirma kung bakit pumirma sa pagkaka-impeach ni BP Sara. Tandaan nyo guys, mas maganda guys sa eleksyon na dadating sa April, sana iboto nyo, vote straight na lang, PDP laban. Tsaka na lang natin at least manalo yung PDP laban guys. Lahat kasi ng mga PDP laban puro Duterte yan, o di ba? Di pag puro Duterte, kahit hindi na nila maabot ang impeachment, lamang na ang Duterte. Hindi na nila magalaw si Pulong, hindi na nila magalaw si Basti, kasi si Basti at saka si Pulong gagawan din nila ng kaso yan guys, sisilipan nila yan. So yun na lang guys, anuhan nyo, agapan nyo na wag nang makabalik sa pagkakaupo itong mga congressman na mga buhaya yan guys. Pag may pera lang ang hangad ng mga yan, tamo mula sa seko, ano na daw yung mga relo nila, tapos yung mga sasakyan. Si Dan Fernandez, ano ba yan? Extra lang yan sa Pero ngayon mayaman na, may pera na, o di ba? Extra lang yan. Ewan ko sa mga tao diyan sa saang distrito ba si Dan Fernandez. Kung makikiusap ako sa mga katsukaran ko diyan sa Bulacan yata siya o dito sa may Valenzuela. Diyan banda. Huwag niyong tangkilikin yan si Dan Fernandez sa mga katropa ko, sa mga
paki-subscribe na lang itong ano guys, dahil oras na ako kumita rito, idadamay ko kayo. Totoo yan guys, hindi ko kailangan ng pera, hindi natin madadala sa kabila yan. So itutulong ko yung perang makukuha ko rito guys. Makakuha lang ako ng okay na, basta itutulong ko talaga yung paabutin nyo. 1,000 lang guys sa YouTube. Kailangan ko lang Eliezer Jacoby Vlogs guys, huwag nyong kalimutan i-subscribe dito sa YouTube channel. May YouTube channel ako guys, para pag na monetize ako dito, kaabot ako ng 1,000, magpapasalamat ako sa inyo guys ng marami. Hindi ako plastic, solid Duterte ako guys. Kaya hanggang dito na lang yung video ko guys. Tandaan, vote straight, PDP laban, at tulungan natin ang mga Duterte guys, kasi sila ang nagpaganda ng buhay ng tao noon. Ngayon pabagsak tayo. So hanggang dito na lang guys, at maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Bye bye.